Anday nagtatanong mga bossing ko kung nasa na yung mga kasambahay namin. Wala na kaming kasambahay mga bossing. Unang-una mga bossing ko, nabuwasan din yung aming, di ba, nagnegosyo ko dati mga bossing ko ng mga niliripak-ripak na mga mani, ayan, at saka mga iba't ibang chichirya, at saka gumagawa rin kami ng diles at nagdi-deliver din kami sa school. Ngayon, sobrang matrabaho po ito mga bossing, kaya ang ginawa ko, binitawan ko, kasi nga po, ang dami ko mga ginagawa. Ngayon, nagbawas din ako ng kasambahay. Pagkatapos, eto pa mga bossing ko, may kasambahay kami, na dalawa po sila, na, di ba nawala yung anak kong si Joelyn. Datrate, ang dami naming hinanaing, mga bossing ko, nang hinanaing namin, na parang hindi okay yung kasambahay namin. Kasi halos kami na rin na kumikilos. Tapos naisip ko, parang kaya naman namin. Nagtutulungan kami. Basta, ako po yung nagluluto, tapos nagdidilig, naglilinis, nagpupunas-punas, nagbabasahan ng sahig. Tapos mister ko naman po, mga bossing ko, ang maglalaba. Yun po, tapos siya rin magsasampay, tapos siya rin magtitiklop po noon. Tapos siya po rin yung marami po siya rin ginagawa. Yung pumunta sa Palawan, ayan, mga ganon. Tapos, pagdating din sa usapin ng mga may bibilhin po dito, yung mga ganon, mga bossing. Basta in short, siya po yung runner. Tapos, at yun nga po mga bossing, kapag may pasok yung anak ko sa school, siya rin po yung naghahatid. Tapos ako yung papaligo sa anak ko. Siyempre, baby pa po yun, sanggol pa yung baby namin, yung aming pong anak na bunso. Ayun, tapos nung nawala na nga po yung anak kong panganay, di may dalawa pa po kami dito. Parang nagpaparamdam po, parang alam ni Joelyn kasi na marami kaming hinanaing na parang hindi okay sa amin. Dumating pa nga sa punto niya, yung aming waterfalls ay natuyuan ng tubig kasi syempre nandun po kami sa ano po ni Joelyn. Tapos pag uwi namin dito, ayun, di ba, kapag yun na-maintain na walang tubig, maaaring magsimula ng sunog, yung mga ganun mga bossing. Pagkatapos po mga bossing ko, ay di nagpapakita sa kanila si Joelyn. Makikita daw nakaupo doon sa may malapit sa pintuan or may biglaan dumaan. Parang ang dating po sa amin mga bossing ko, talagang ayaw ni Joelyn. Parang iniadya niya na mawala talaga yung mga kasambahay. Kaya wala na po kaming kasambahay mga bossing. Kami na lang mga bossing ko dito at saka kaya naman talaga. Kasi datrate, pag alam mo may kasambahay ka, lalo't marami kang kasambahay, hindi ka talaga kikilos. Ngayon, ma-high blood ka lang kasi makikita mo na hindi maayos. Kaya nakita itong damit namin. Halo-halo po yan. Hindi na nga sila namamlansya, hindi nagtitiklop. Kami na po rin mismo. Parang kaunti lang din talaga ang ginagawa nila. Parang nag-ano lang ako ng marami ditong tatao, mga bossing, na parang kaya naman kung tutuusin. Kaya yun. Yun po, parang pakiramdam ko talaga si Joelyn ang talaga nag-adya na mawala po talaga. Siguro nakikita ni Joelyn na mas maigi, na wala kaming kasambahay. Ayun nga po, kaya ganun na nangyari. Kasi nga po, bigla na nagpaalam po yung kasambahay. Pero gusto niya ulit bumalik. Kasi ewan ko, umuwi sa kanila. Parang walang paalam-paalam. Sabi lang magpapaload. Pagkatapos, hindi na bumalik mga bossing. Ako naman, ninervyos. Kinabahan ako sa ano kayo nangyari. Kasi syempre, kakaano lang ni Joey. Parang ilang araw lang noon nakalipas. Tapos ganon. Kinabahan ako, natakot ako baka kung ano nangyari sa kanya. Yung pala, umuwi. Kaya ano naman ako, sabi ko, bakit di ka mala nagpaalam? Tapos tawag ako ng gabi. Hindi mala siya sumasagot. Pinapatay po niya yung cellphone. Tapos sa kinabukasan, gusto pong bumalik. Naku, parang nagkaroon ako ng phobia. Parang, teka muna. Parang, ay hindi, makalipas ng mga 2 days yan, ganyan. Gusto niya bumalik. Ay teka muna, parang mahirap yung ganito na hindi mala nagpapaalam, basta na lang kung gustong umalis, basta na lang umaalis. Tapos yung 2 days na yun, doon namin na ng mister ko na parang, teka muna, parang kaya naman namin bakit namin kailangan ng mga kasambahay, yung mga ganun mga boss. Ba't kailangan namin ng Ngayon po, kasi dito napapansin po namin, may mga dumarating sa kanila na tapos biglaan silang papaalam, uuwi daw po muna, or kaya po, halimbawa, biglang, basta may mga emergency, tapos gusto rin po muna bumalik, yung mga ganun pangyayari. Kaya bigla namin ay wag na, okay na kahit di bumalik mga bossing. Ayun, kaya nawalan po kami ng kasambahay. At saka, yun nga po, na-realize po namin na hindi naman kailangan dagdag expenses pa, at saka kaya naman po namin, basta tutulungan. Yun nga po ang kagandahan, nandun na rin yung pinagpapawisan ka, kumbaga, nagiging masigla ka dahil marami ka laging gagawin, pero totoo niya, marami talaga akong gagawin, kaso nadagdagan, pero okay lang mga bossing. At least nandun yung habang naglinis ka, pinapawisan ka, yun. Tapos parang pagising mo sa umaga, nakaplano ka agad yung mga gagawin ninyo, yun. Kaya yun po, nawala na kami ng mga kasambahay, mga bossing. Kasi
parang ayaw din ng gabay dito, na kung naniwala kayo sa ganun, yung mga bantay, sa bawat bahay may mga bantay. May mga bantay na ayaw nila ng may ibang kapisan. Sa mga halaman ko nga po mga bossing ko ayaw din po ng may kapisan. Halimbawa yung halaman ko, iba yung nagdilig, nalalanta po sila. Kaya parang napansin ko, dahil ako lang lagi nagdidilig mga bossing ko, dati-dati lagi nalalanta. Ang mamahal pa naman ng halaman mga bossing, totoo lang, mahal po talaga. Pero sa Cavite yung binilhan namin, mura po talaga siya doon. Lalo na kung mahilig ka sa mga bulaklak, ayan. Parang tingin ko nga po yung nanggagaling sa Cavite, nanggagaling sa Tagaytay kasi medyo may pagka-expensive talaga sa Tagaytay. Sa nga po sa Cavite, mura po siya. Tapos yun, nung ako na lang po lagi nagdidilig, tatanungan nanay ko, sabi niya, Apple, anong nilalagay mong dyan ng abono? Sabi ko, naku, wala akong nilalagay dyan. Minsan pa nga ako naglagay ng abono, hindi ako marunong. Nalanta po, kumbaga napuruhan. Parang naparami kasi, sabi kasi noong, sa isang timbang tubig, 3 kutsara. Parang naano ko na, damihan ko kaya, kapag dinamihan ko, baka lalo mamulaklak. Hindi, nalanta. Ayun po, nalanta. Pero naagapan ko, ginawa ko, hinugasan yung dahon po niya, mga bossing. Diniligan ko po siya ng diniligan yun, para makaka-recover naman. Tapos pinagpuputol ko yung niya. Pero ang kagandahan talaga, lahat ng mga nangyari may dahilan. Kasi, nung pinutulan ko po siya mga bossing ko, ang dami namang sumibol. Yun nga ang turo nga po sa akin, huwag kang manghinayang sa halaman na magputol. Kasi once na nagputol ka, may sisibol po dyan. Kaya sabi ko, abay mukhang effective nga kasi nung nalanta na nga po siya, pinagpuputol ko po yung mga nalanta. Tapos, ang dami nga sumibol ngayon. Parang yung kalamyas ko mga bossing, kasi may mga tanim din ako kalamyas. Minsan bumibili ako ng sile pangpunla, pag nakakita ko ng magandang uri ng papaya. Aki pong inilalagay doon sa lumaki naman kasi ako sa probinsya mga bossing. Kaya kumbaga lumaki sa hirap. Kaya kumbaga hindi sanay sa kumbaga ibig sabihin sanay sa hirap. Kahit na may mga ganyan, mawalan ka ng mga kasambahay, kaya mong kumilos. Tapos, laki sa probinsya. Kaya, kumbaga, pag nakakita ko ng mga buto na pwedeng ipunla, yun, pinupunla ko po siya mga bossing. Talagang mahilig po talaga ako sa halaman. Kaya parang pagka naka-mindset na sa akin, pagising ko, pagtapos kong magluto po, tapos namin kumain, matik po yun, magdidilig na ako ng halaman. Parang tinatawag po nila ako. Nung nga po mga bossing, kaya minsan magtataka po sila, paano mo nalaman? Basta parang, sinasabi sa akin mga bossing, kagaya po halimbawa, yung anak ko po mga bossing ko bumili ng laruan. Parang may bumubulong sa akin na buksan mo to, may malalaman kasi sikreto lang po pala nilang Parang nabuksan ko po siya, tapos nalaman ko. Tapos sabi na anak ko, paano mo mami nalaman? Yung ganon. Tapos sa pagdating naman sa halaman, parang sinasabi nila na ayoko dyan, parang ganon. Tapos, hindi ko na sila pagdidiligin pagkatapos yung mga kasambahay ko nga dati. Tapos may tinanggal pa nga po ako, ang tigas ng ulo. Pagising ko sa umaga, dilig na po sila lahat. Pero paulit ko sinasabi na wag magdidilig. Tapos pagising ko, nadilig na. Hindi ko lang kung nang aasar ba mga bossing ko yung mga ganon. Tapos nalalanta po sila mga bossing ko. Yung bang tipo na like kang dilig ng dilig, bumibila ka ng mga pataba. Pero parang ang papayat po nila at nalalanta po talaga sila mga bossing. Ayun nga po, parang mga ganon. Parang may gabay, may banta ultimo sa mga halaman, ganon. Parang sinasabi nila na ayoko dyan, parang ganon mga bossing. Tapos yung mga nangyayari, nagagawa yung mga bagay na may mga dahilan mga bossing. Ayun po ang dahilan mga bossing kung bakit wala kaming kasambahay.